Eto na, sana magkatotoo. Pagpasok daw po ng bagong taon, pag nagbalik na sa normalang operasyon ng ating pamahalaan, marami ng kaso at marami ring inaasahang warrant of arrest na ilalabas ang Sandigang Bayan. Ayan, ito na ho ang magandang pagkakataon at naniniwala tayo na katulad din ng sinabi ng iba, pinalipas lang itong bakasyon para makasama ng pamilya ang mga posibleng makasuhan at maaresto ngayong Christmas season. Pero sa oras po na matapos ang Christmas season, maniwala po kayo, sunod-sunod na mga kaso at pag-iisyo ng warrant of arrest ang aasahan natin mula sa Sandigang Bayan. Kung sino-sino at kung ilan ito, ayaw na natin pangalanan. Alam na natin kung sino yan. Marami nang nabanggit ng mga senador noon at ngayon at congressman. Cabinet secretary yung iba, dati, at iba pang opisyal. At maliban dyan, yung mga nakakulong ng mga district engineer, nakakulong na sila at mga kontraktor sa Senado, tuloy-tuloy na rin yan sa court sa pag na-isyuhan ng warrant of arrest. Sigurado. Kaya nga hindi sila pinakawalan eh. Nung ma-contempt ng Senado ang mga engineer na sina Alcantara, Hernandez, Mendoza at mga Diskaya, hindi pinalalabas hanggang sa magpasko't bagong taon. Pagkatapos ng bagong taon, magkakaroon ng warrant of arrest, tuloy na silang arestuhin. Katulad ng nangyari kay Sara Diskaya. Sumurrender, pag surrender niya na, lumabas yung warrant of arrest, iniisyo ang warrant of arrest, kalaboso na. Non-bailable offense. Ayan Lahat ay walang pansamantalang paglaya ang sino mang sangkot sa graft and corruption. Kasi yung malversation of public fund, plunder, graft and corruption, non-bailable yan. So, kulong talaga. So, usahan natin itong January, ay simula na. Kung sino, abang-aabang ang lang natin. Mahirap nating pangalanan, ayaw nating pangunahan. Lahat tayo merong idea. Sino na ang mga kinasuhan? Sino na yung mga dapat makakulong? Alam na natin yan. Di ba? Di pangalanan ulit natin. Baka gusto baka makalimot yung iba. Si Escudero, Villanueva, Estrada. Ayan po yung tatlong original. Tapos ngayon si Bong Revilla, dating senador. Nancy Binay, dating senador. Si Grace po nabanggit din. Si Villar, yan. 7, 8. Sa Senado. Sa Kongreso, natural, dating Speaker Martin Romualdez, hindi pa tapos yan. Dating Congressman Saldico at iba pa. Unang nakasuhan na yung 7 na mga kontraktor. Ngayon, ang pinaka-controversial ay yung magkapatid na Yap dyan sa Benguet. Ayan. Si Bonoan, at yung mga iba pang opisyal ng DPWS. Ayan. Kung sino sa kanila ang uunahin, hindi ko alam. Nire-remind lang natin yung mga pangalang pwede pong madamay diyan. At damay talaga sila. Ito pa yung ating aabangan. Mas malalim pang investigasyon siguro ang gagawin ng Blue Ribbon Committee. Kasi si Senator Ping Lacson ay naguguluhan na rin dito po sa nangyayari na issue tungkol sa mga listahan na lumabas mula sa DPWH. Pwede nating sabihin pinagtatakpan ng iba kaya ayaw nilang aminin. Pwede naman sinasabing maaring kulang yan, maaring chinani lang, parang namili lang. May pagka ganun, masalimot. At yan po yung ating aabangan mga kaibigan. Ako personal po ako naniniwala, hindi lang yung mga nabanggit nating politiko ang may kinalamat, may pananagutan. Marami pa po. Kasi hindi naman isang taon lang ang pinag-uusapan ng korupsyon. Dekada na ito. Dekada na. Pero ang pinakamainit ay yung halos 10 taon. Mula noong 2016 hanggang 2025 nitong July na ipinatigil ang korupsyon. Ganun po yan Maniwala kayo. So, ayaw ko kayong masyadong nai-stress sa isong yan. Please like and share sa mga bagay na ito para meron kayong idea.
For information lang po ito, walang personalan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ang magandang balita ito kasi January na ho ang umpisa eh. Ilang tulog na lang. Mangangailangan po ang DPWS ng mga engineer at saka ho mga accountant. Ang ombudsman ganoon din. Ombudsman po ay nangangailangan din ng mga abogado naman para ho dito sa napakaraming trabaho nila. Ako naniwalang dapat talaga ay maraming matanggal, palitan sa DPWS nationwide. Kasi talagang sila ho ay hindi ko manila lahat, marami sa kanila korap, marami sa kanilang sabit. Kaya dapat lang na magpalit, tama rin yung diskarte ni Secretary Dizon dahil yan ang utos ng Pangulo, linisin kasama ang pagpapalit ng mga tao. Lalo na ho yung mga appointed lang o inilagay lang dyan na hindi naman career, official o kawal. Sa ombudsman ganun din. Ito yung kulang na kulang talaga ng manpower kasi napakalaki ng trabaho nila. Pero kulang na kulang sila dahil independent body sila. Kulang ng abogado, kulang ng mga CPA. Hindi lang ho sa headquarters sa Metro Manila sa Quezon City. Kung hindi, yan po yung nationwide din ang galaw. Merong ombudsman sa Visayas, sa Mindanao, at kung Northern Luzon kung saan. Kulang talaga. Kung yung sariling mga staff lang nila ang gagalaw, mga abogado, matatagalan. Sa dami po ng kakasuhan sa Sandigang Bayan, sa dami ng dokumento, abay, pag nagkasabay-sabay yan, kakayanin ba yan ng 50 lawyer, abogado? Hindi lang po. Kaya kailangan marami. Kaya doon sa mga gustong mag full time sa gobyerno, ayan po yung mga ahensyang nangangailangan ngayong pagpasok ng January. Yan ay galing mismo kay Boyeng Rimulya, Ombudsman, at kay Secretary Dizon, DPWH Secretary. Ating tinutukoy. Di ba? Gandang pagkakataon sa mga bagong abogado. Training, matinding training yan. Sa mga bagong certified public accountant, magandang experience yan. Ma-involve ka sa bilyong-bilyong pera na babantayan sa DPWS. Ma-involve ka naman dyan sa pagbabantay ng iba't ibang kasong kriminal, administratibo, na haharapin at babalang kasi ninyo dyan sa Office of the Ombudsman. Ganun ang trabaho eh. Di ba? Kaya, sige lang, magkakatrabaho lalo. Maraming abogado na kulang din ng trabaho or hindi rin kaanong nakapagtatrabaho, baka walang kliyente ko, no? Sa gobyerno, pag napasok ka dyan, puro trabaho. At nangangailangan sila. Okay? Ay malay nyo, may mga bakanting posisyon. Hindi lang kayo ma-extra-extra. Baka magkaroon ng item, maging regular pa. Hindi panalo. Maganda pag nasa gobyerno. Nakapaglingkod ka na, secure pa yung trabaho. Ibig sabihin, meron kang security of tenure pa pag ikaw ay naging regular na, nakawani, o opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kahit to sa mga korporasyon ng gobyerno. Pagka naswertihan nyo yan, di okay. Ni-advise lang natin yan para naman merong good news pa rin para ho dun sa ating mga kababayan. Please like and share.